Mabait at reliyosa itong si Aling Carmen. Kaya naman halos lahat ng mga tao sa kanilang lugar ay madali niyang napapaniwala at talaga namang nagtitiwala sa kanya. Subalit sa likod ng kanyang kabaitan ay may nakatagong maitim na katotohanan. Isang umaga, araw ng linggo, kung kaya't maaga pa lamang ay gising na itong si Carmen upang pumunta sa palengke para bumili ng bulaklak. "Magandang umaga sa iyo, Mare. May puting roses ka pa ba?" Tanong niya sa kanyang kumaring may pwesto sa palengke. "Naku, Mare, pasensya na ha. Maagang naubos ang mga roses ko eh." Paliwanag ni Melba sa kanya. "Ah, ganun ba, Mare? May alam ka ba bang nagtitinda ng puting roses dito?" Tanong ni Carmen. "Naku, Mare, wala na akong alam na ibang nagtitinda dito sa palengke niyan, bukod sa akin. Siya nga pala, Mare, matanong ko lang, ano bang gagawin mo sa mga puting rosas?" Usisa ni Melba sa kaibigan. "Ano ka ba, Maring Melba? Di ba linggo ngayon? Magsisimba kasi ako, kaya gusto ko sanang ilagay ang mga puting rosas sa altar mamaya." Tugon ni Carmen sa kanyang kumare. "Halo, nga pala, Mare, no? Naku, nakalimutan ko. Hindi na naman ako makakasimba nito. Walang magbabantay ng mga paninda ko." Kakamot-kamot ng ulong wika ni Melba kay Carmen. "Okay lang yan, Mare. Bumawi ka na lamang sa susunod na linggo." Tugon naman ni Carmen sa kanya. "Oo nga, Mare. Ganun na nga lang talaga ang gagawin ko. Buti ka pa nga, Maring Carmen. Wala kang palyas pagsisimba. Bilib talaga ako sa'yo." Wika ni Melba sa kaibigan. "Aba, oo naman, Mare. Sa loob ng isang linggo isang araw lang naman ang hinihingi ng Diyos sa atin para tayo makapagpasalamat. Kaya naman hindi ko talaga hayaan na hindi ako makapagsimba. At talagang hindi ko ipagkakait sa kanya yun." "O siya, paano, Mare? Mauna na ako ha. Baka malate pa ako sa misa eh. Nakakahiya. Sabihan mo na lang ako kapag may dumating ka ng mga roses ha." Nagmamadaling wika ni Carmen sa kanyang kumare. "Ah, ganun ba? O sige, Mare." Naitugon na lamang ni Melba sa nagmamadaling si Carmen. Dahil sa prinsipyong iyon ni Carmen, ay halos lahat ng kanyang mga kapitbahay ay talaga namang bilib at humahanga sa kanya. Samantala isang araw habang papauwi na si Carmen, napadaan siya sa bahay ng kanilang kapitbahay na noon ay talaga namang naghihirap sa buhay. Ngunit nagtataka siya ngayon kung bakit meron itong ipinapagawang bahay na tila mansyon ang istruktura nito. Kaya naman hindi maiwasang hindi makiusyoso ni Carmen sa umpukan ng mga tsismosa sa gilid ng tindahan na malapit sa bahay na ipinapagawa. "Mukhang busy-busy kayong pag-usapan ng buhay ng ibang tao ah. Mahiya naman kayo oh. Araw pa man din ng linggo ngayon. Imbes na magsimba kayo, buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan nyo." Sita ni Carmen sa mga babaeng nag-uusap sa tapat ng tindahan. "Naku, Aling Carmen, hindi po kami nagchichismisan dito. Totoo po ang pinag-uusapan namin. Saka isa pa po, bakit po kayo nandito?" Tanong ng isang babae sa kanya. "Sus, di gusto din niyang makichismis. Kunwari ka pa, Aling Carmen." Sulsul pa ni Dory. "Nagtataka lang ako kasi nagkukumpulan kayo ang aga-aga. Saka gusto ko lang naman malaman kung kaninong bahay itong pinapagawa." Paliwanag ni Carmen sa kanila. "Saang lugar ka ba nakatira, Aling Carmen ha? At hindi mo alam ang nangyayari dito sa lugar natin?" Naiirit ang wika ni Josie sa kanya. "Hoy Josie, huwag kang ganyan kay Aling Carmen. Hindi naman kasi katulad natin yan na mahilig sa chismis. Taong simbahan kaya yan, kaya wala yang alam." Sad pa ni Dory. "Pwede ba? Huwag na nga kayong magtalo dyan. Sagutin nyo na lang yung tinatanong ko. Kasi sa totoo lang, kung hindi pa ako naglakad ngayon, hindi ko pa malalaman na may bagong bahay palang itinatayo dito sa lugar natin." Medyo naiinis na sa Ate Carmen sa kanila. "Hay naku, sa bagay, hindi mo talaga alam. Sige, ikikwento na namin sa'yo." Wika ni Josie kay Carmen. "Pero Josie, baka magsumbong si Aling Carmen kay Rhea ha? Balalagot tayo niyan." Bulong ni Dory kay Josie. "Ano ka ba, Dory? Mapagkakatiwalaan yan si Aling Carmen. Hindi naman yan katulad nating chismosa eh." Paninigurado pa ni Josie sa kaibigan. "Ano, magbubulong-bulungan na lang ba kayo dyan? Kahit naririnig ko naman?" Inis na saad ni Carmen sa dalawa.
O eto na nga, ganito kasi yun. Di ba kilala mo si Rhea? Yung kapitbahay natin na papalit-palit ng kinakasamang lalaki? Sa wakas ay naka-jackpot rin ng foreigner. Ang swerte, di ba? Kaya yan, nakapagpatayo ng malaking bahay. Tinalo pa yung bahay nyo, Aling Carmen. Pati na rin yung iba pang mga bahay dito sa atin. Ah, ganun ba? Yun lang ba? Oo naman, yun lang eh. Ah, sige, alis na ako Yun lang pala eh. Akala ko pa naman ay napaka-big deal niyang pinag-uusapan nyo. Aba, napaka-big deal talaga. Dahil akalain mo yun, isang pokpok na kapagpatayo ng bahay. Diyos ko. Oo nga, Aling Carmen. Sa bagay, hindi ka talaga makaka-relate dahil panay sa simbahan lamang ang focus mo. Sabi ni Dory sa kanya. At dahil doon, ay bigla na lamang nagtaas ng boses si Aling Carmen sa kanila. Hoy kayong dalawa, huwag nga kayong magchismisan sa buhay ng ibang tao. Buhay nila yon. Ang mahalaga ay mag-focus kayo sa buhay nyo. Mabuti pa si Rhea, umangat na. Habang kayo dyan, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang buhay nyo. Aba, ang talas naman ng bibig mo, Aling Carmen. Akala pa naman namin ay makajus ka. Josie, Dory, kahit basahin nyo pa ang Biblia, may nakasulat doon na kailangan nyong magising sa katotohanan. At lahat talaga ng katotohanan ay masakit. Kahit huwag niyong sabihin na matalas ang dila ko. Dahil may mas tatalas pa sa dila ko. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ewan ko sa mga Diyos-Diyos mo dyan. Basta Aling Carmen, huwag kang magsasalita na kinikismis namin si Rhea Saad pa ni Josie. O sige, basta't umalis na kayo dyan. Para kayong sarang mga plaka dyan sa may kilid. Usal ni Aling Carmen. At agad naman silang umalis na, habang si Carmen naman ay umuwi sa kanilang bahay. Nakaramdam ng kaunting inggit si Carmen, ngunit hindi niya ito pinapahalata dahil ayaw niyang makahalata ang mga kausap sa totoo niyang pagkatao. Jamie! Jamie! Tawag niya sa kanyang anak. Ma? Ano ba yan? Sigaw kayo ng sigaw. Nandito lang naman po ako Bakit pa ang init-init ng ulo niyo? Nagtatakang tanong ni Jamie. Aba, sino ba naman kasi ang hindi mag-iinit ang ulo dahil sa nalaman ko ngayon? Bakit? Ano po ba yung nalaman nyo, ma? Sa kamahiya naman po kayo, Galing pa naman po kayo sa simbahan. Wala akong pakialam kung araw ngayon ng linggo, Basta't naiinis ako. Akalain mo yung si Rhea na pokpok. Nakapangasawa ng foreigner. Yun lang ba, ma? Hindi naman po yan big deal Deserve naman po yan ni Tita Rhea. Aba, at kumakampi ka pa talaga sa kanya. Grabe talaga yung si Rhea. Ang landi-landi. Ang tanda-tanda na nga, pero lumalandi pa. Kaya tumanda talaga sa akin yan. Huling connect na niya ng internet dito sa atin. Mama, umiiral na naman po yung ugali niyo. At bakit naman hindi? Diyos ko, ayaw ko na maangatan tayo, no? Dahil hindi ko yun matatanggap. Mano ba yan? Galing pa naman kayong simbahan tapos ganyan kayo? Akala ko ba'y makajus ka? Parang iba ata ang ihip ng hangin. Nagkakasala na kayo, ma? Paalala ng kanyang anak. Wala akong pakialam. Basta't galit na galit ako sa kanya. Mama naman, wag nga po kayong maingkit. Hindi ba kayo nahihiya? Matalik nyo namang kaibigan si Tita Rhea. Tapos ganyan kayo. Well, ngayon ay hindi na. Dahil lahat ng mga sikreto niya ay bubunyag ko talaga. Ma, tigilan nyo nga po yung ugali nyong ganyan. Aba, inuutosan mo ba ako? Wala kang karapatan dahil sa anak lamang kita. Mama, pinipigilan lang po kita dahil ayaw kong nang dahil sa ugali mo po na yan ay may ibang tao na madadamay. Isipin mo po, halos lahat ng tao ay pinagkakatiwalaan ka dahil sa pagiging reliyosa mo. Tapos ipagpapalit mo lamang ng dahil sa inggit. Paalala ng kanyang anak, kaya't medyo kumalma si Aling Carmen. Pasensya ka na talaga anak Nabigla lang talaga ako. Jamie anak, dito na lang muna ako sa salas. Papakalmahin ko lamang ang sarili ko. Sabi ni Carmen sa kanyang anak. Napaniwala naman niya ang kanyang anak kung kaya't agad niya namang iniba ang password ng kanilang wifi nang makaalis na ang kanyang anak na si Jamie. Sa kabilang dako ay nagulat naman itong si Rhea nang bigla na lamang nawala ang connection ng internet niya habang kausap ang foreigner na boyfriend. Hala, bakit nawala ang wifi? Nagtatakang tanong niya.
At dahil sa tinatamad siyang pumunta kina Carmen, ay chinat niya na lamang ito. Ngunit hindi niya ma-search ang pangalan nito sa messenger. Kaya't para maipagpatuloy niya ang pakikipag-video call sa foreigner, ay dali-dali siyang nagtungo kila Carmen. Katok ni Rhea sa bahay nila Carmen. "Sino yan?" Tanong ni Carmen nang buksan ng pinto. Ngunit laking gulat na lamang niya nang makitang si Rhea pala ang nasa harap ng pinto. Anong ginagawa mo dito, Rhea?" Tanong ni Carmen. "Ay bes, bigla lang kasing nawala ang wifi nyo. Anong nangyari? Ayun ba? Naku, pasensya ka na. Nasira ang wifi namin eh." Ganun ba? Pumunta kasi ako rito kasi hindi kita ma-chat sa messenger. Pinlock mo ba ako?" "Ay hindi nag-deactivate lang talaga ako. Halika nga dito, marami kang dapat na ikwento sa akin." Patungkol saan naman yun, bes?" "Naku, Rhea, huwag kang magmaang-maangan. Kanina ko pa nalaman na may foreigner ka na pala." Oo, bes. Pasensya ka na talaga Hindi kita nasabihan, bes. Kasi tuwing linggo lang ako bakante eh. Tapos palagi kang wala dito." Ganun ba?" "Oo. Bakit nga pala, bes?" "Wala lang. Kasi narinig ko lang kasi kanina kina Josie na may foreigner ka. Kaya tinanong ko kanina kung totoo ba at baka fake news lang naman yan." "Oo, totoo yun, bes. Saka teka nga, nakausap mo si na Josie at Dory?" "Oo, kanina. Bakit, anong meron?" "Bes, dapat hindi mo sila kinakausap. Alam mo ba na may nalaman ako patungkol sa kanila?" Ano naman yun, Rhea?" Takang tanong ni Carmen. "Napaka-confidential, bes. Kaya sana ay wag na wag mong sasabihin kahit kanino At tanging tayo lamang ang nakakaalam nito Secret lang dapat natin ito, okay?" "Oo naman, mapagkakatiwalaan mo naman ako. Saka marami tayong kapitbahay na pinagkakatiwalaan ako. Kaya huwag kang mag-alala, safe na safe ang sikreto mo sa akin." "Tungkol saan ba kasi yan, Rhea?" Usisa ni Carmen. "Okay, ganito kasi yun. Nalaman ko na may malaki pala silang utang sa bangko. At alam mo ba, na malapit na silang makulong." "Bakit raw?" "Dahil nga sa may binenta silang lupa na ginawa nila ng peking titulo. Kaya yan tuloy, may malaki silang problema." Ganun ba? Grabe no? At saan mo naman nalaman yan, Rhea? Baka naman fake news yan "Carmen, hindi to fake news, okay? Sinabihan ako ng manager ng bangko kasi magdideposit ako ng pera ng jowa kong foreigner. Tapos nagkataon naman na tinanong nila ako kung kilala ko raw ba sila Josie kasi parehong lugar lang naman daw tayo." Ganun ba? Grabe no? Kawawa naman sila." "Kawawa talaga. Sige na, best. Aalis na ako at magpapaload na lamang ako dahil tumatawag na ang jowa ko eh. Bye, best." Paalam na Rhea. At peking ngumiti lamang rin si Carmen sa kanyang kaibigan. "Aba, ang landi-landi talaga. Tingnan lang natin kung matatapos yung bahay mo." Bulong ni Carmen. Kinabukasan habang nagwawali si Carmen sa labas ng kanyang bahay, ay tinawag siya ni Josie. "Aling Carmen, may hingin sana kaming pabor sa'yo." Panimula nito. "Ano naman yun, Josie?" Inosenteng tanong ni Carmen. Kasi hindi ba may laptop ang anak mo?" "Oo, meron. Bakit? Pwede ba kaming humaram? May papasa lang kami na video ni Dory. Ikaw lang naman ang malalapitan namin dahil alam naming mapagkakatiwalaan ka. Kasi nga napaka-reliyoso mong tao. Makadiyos ka, kaya alam naming ligtas ang mga sikreto namin. Hindi ba, Dory?" "Oo nga, Aling Carmen. Sa kabali-balita namin ay marunong ka sa mga gadgets. Kaya sana ikaw na lamang rin ang gumawa ng ipinapagawa namin at baka masira pa namin ang laptop ng anak mo. Mabait ka naman, hindi ba?" "Hoy, kayong dalawa huwag niyo nga akong binubola at hindi ako madadala. At isa pa, marami pa akong gagawin. Kaya't pas muna." "Aling Carmen, sige na. Alam kong maiintriga ka rin sa malalaman at makikita mo. Paano ka naman makakasigurado niyan Josie? Sus, alam mo naman at kilala mo kami. Pero sana sa atin-atin lang ito At wag na wag mong sasabihin sa iba, okay?" "Hay nako, baka mamaya madamay pa ako dyan pag nagkataon Paninigurado pa ni Carmen. "Ano ka ba?
Kami na nga ang bahala ni Josie sa'yo, okay? Kaya sige na, kailangan na namin ng tulong mo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan namin dito sa lugar natin. Pakiusap ni Josie. Oo nga, Aling Carmen, hindi naman kami lalapit sa'yo kung hindi talaga kailangan eh. Dagdag pa ni Dory. Sige na nga, halina kayo. Pasok na kayo para masimulan na natin kaagad at baka gamitin na ng anak ko ang laptop niya. Wika pa ni Carmen sa dalawa. Pumayag lang si Carmen dahil sa curious din siya sa kung ano ang sikreto ng dalawa. Nang makuha na ang laptop, ay agad na silang pumasok sa kwarto. Dito na lang natin gawin sa kwarto ko para mas safe. Suwestyon pa ni Carmen sa dalawa. Okay, sige. Diyos ko, Dory, hindi talaga tayo nagkamali ng nilapitan. Wika pa ni Josie. Pinopola niyo na naman ako. Sige na, akin na ang cellphone at pati na rin ang USB niyo para matapos na to. Anong files ba ang ililipat natin? Tanong ni Carmen. Basta Aling Carmen, buksan mo na lamang ang video na yan. Suwestyon ni Dory. Kaya't kaagad na namilog ang mga mata ni Carmen sa kanyang nakita. OMG, bakit may mga skandal kayo na Rhea? Gulat na tanong ni Carmen. Aba kami pa ba? Alam namin lahat ng mga galaw niya. Kaya iba-blackmail namin siya. Dahil siya lang ang makakatulong sa malaking problema namin. Lalong-lalo na alam na niya. Ha? Ano? Hindi ko kayo maintindihan, Josie. Nagmamang-mahangang wika ni Carmen sa dalawa. Basta, secret lang namin yon. Kit lipat mo na lamang yun kaagad, Aling Carmen, nang makalis na kami dito. Teka nga, ano ba kasi ang problema niyo kay Rhea? At binablackmail niyo siya? At may skandal pa niya? Kung gusto niyong matapos tong ginagawa natin, ay sabihin niyo na lamang sa akin. Total ay marami naman na akong lihim na alam na hindi ko sinasabi sa kahit kanino. Sabihin na nga lang natin, Dory. Pero Josie, pagpipigil ni Dory. Wala na tayong ibang choice, Dory. Sabihin niyo na nga lang, Josie, kung gusto niyong matapos na ito. Pamimilit pa ni Carmen. O na, sige na. Basta't sa atin lang to ha. Iba-blackmail namin si Rhea. Nang sa gayon ay matulungan niya kami sa kaso na kinakaharap namin ngayon. Dahil wala kaming pera, kaya siya na lang ang bibigtamahin namin. Anong kaso? May binenta kaming lupa na hindi sa amin at gumawa kami ng peking titulo. Ay, Diyos ko, nakakatakot naman pala ang ginawa nyo. Pag-arte pa ni Carmen na nag-aalala, subalit sa kanyang isipan ay tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay may naisip na siyang gagawin. Kaya nga sana'y huwag mong ipagsabi ito sa iba, Aling Carmen ha. Alam naman namin na makadiyos ka, kahit pinagkakatiwalaan ka namin. Huwag kayong mag-alala, papagkakatiwalaan niyo talaga ako. At saka hindi ko nga alam ang ibang chismis dito, hindi ba? Kaya safe na safe talaga ang mga sikreto niyo sa akin. Paninigurado ni Carmen sa dalawa. Ay nako, salamat naman. Saad ni Josie at Dory, na nakumbinsi naman. Agad namang ginawa ni Carmen ang pabor na hinihingi sa kanya ng dalawa. Ngunit pasikreto niyang kinopya ang mga video na malalaswa ni Rhea at sinave niya yon sa kanyang laptop upang siraan ito. Well, may plan begin. Tignan lang natin kung makakaya mo pang lumabas, Rhea. Parang I am hitting two birds at one stone. Sad ni Carmen at tawang-tawa pa sa kanyang naisip. Kaya't agad siyang gumawa ng isang dummy account at ini-upload lahat ng mga video ni Rhea. At agad naman itong nag-viral ng araw ding iyon. Nang makita agad ito ni Rhea, ay halos hindi siya makapagsalita. Walang iya talaga tong si Josie at Dory na to. Ipapakulong ko kayo sa ginawa niyo sa akin. Galit na saad na Rhea at agad na pinatawag sa barangay sina Josie at Dory. Aba, bakit kami ang pinagbibintangan mo, Rhea? May ebidensya ka ba? Mataray na saad ni Josie. Oo nga, wala ka namang ebidensya, hindi ba? At isa pa, hindi kami sanay sa mga gadgets. Ang mga cellphone nga namin ay hindi nga touchscreen Kaya paano namin gagawin sa yan ha? Dagdag pa ni Dory. Kasi alam ko ang lihim nyo. Wawa, sa susunod na magbintang ka, siguraduhin mo na may ebidensya ka. Hindi yung manghuhula ka lang. Kaya kapitan, huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Saad ni Josie, kaya't agad naman na silang pinakawala ng barangay. Habang si Rhea naman, ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap kung sino ang may gawa noon sa kanya.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nila Josie at Dory si Carmen. Aling Carmen, pwede ka ba naming makausap? Patungkol saan, Josie? Nagtatakang tanong ni Carmen. Ipinatawag kami ni Rhea sa barangay dahil kami raw ang nag-upload ng mga video niya. Saksi ka naman na hindi kami marunong mag-cellphone, hindi ba? At hindi touchscreen ang mga cellphone namin. At tayong tatlo lang naman ang may alam. Baka naman ikaw ang gumawa nun, Aling Carmen. Tanong ni Dory sa kanya. Pinagbibintangan niyo ba ako? Aba, baka nakakalimutan niyo na hindi lang tayo ang nakakaalam ng video niya. Hindi ba may una pang nakaalam sa video na yan, maliban sa atin? At iyon yung pinagkuhanan niyo niyan. Depensa ni Carmen. At agad namang napatango ang dalawa. Naku, pasensya ka na, Aling Carmen, ha? Kasi kami rin ay nagtataka Basta't hindi kami yun. Hayaan nyo na nga yun. Hindi nyo naman yan video. Kay Rhea naman yan. Hindi na lang sana siya nagpa-video pa kung ayaw niyang kumalat. Hindi ba may posibilidad din naman kasi na kumalat yun? Oo nga, no? Grabe ang talino mo talaga, Aling Carmen. Maka-Diyos na nga, matalino pa. Hoy, binobola nyo na naman ako, ha? Makalis na nga at may prayer meeting pa kami mamaya. Pagsinungaling ni Carmen at agad na nga umuwi. At halos abot tenga ang ngiti niya dahil sa hindi siya pinagdududahan ni Rhea. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay pinahak na ni Rhea ang naturang dami account para malaman kung sino ang may kagagawa ng pag-upload ng mga malalaswang video niya. Mama, tawag sa kanya ng kanyang anak. Yes, Jamie. Ma, kayo po ba ang nag-upload ng mga video ni Tita Rhea? Ano? Jamie, anak, bakit ako ang pinagbibintangan mo? Makilala kita at hindi malabong ikaw ang suspect ko. Maliban na lamang sa ibang mga tao at hindi ka nila pagdududahan dahil iba ang tingin nila sa'yo. Ako ang nakakaalam ng lahat, ma. Kaya aminin mo na sa akin kung ayaw mong ako pa mismo ang magsuplong sa'yo. Sad ni Jamie. Ano ka ba, anak? Galit ako kay Rhea, oo. Pero saan naman ako kukuha ng mga ganong video? Diyos ko naman, nag-iisip ka ba? Sana nga hindi ikaw, mama. Dahil sa concern lang naman talaga ako sa'yo. Dahil sa alam niyo naman siguro na lahat ay natitrace na ngayon sa online kahit magdami account ka pa. Anak, hindi nga ako yun, okay? Sana nga, mama. Dahil narinig ko kasi kanina na may kausap si Tita Rhea sa cellphone at galit na galit siya. Bakit naman galit na galit siya? Kagagawan niya naman yan. Diyan naman siya nabubuhay. Kaya hindi na dapat siya mahiya. Ewan ko sa'yo, ma. Basta't pinapahak niya na kung sino man ang nag-upload ng video na yon. At kakasuhan daw niya talaga. Ano? Kinakabahang tanong ni Carmen. Teka nga, pinapahak niya? Anong ibig sabihin niyan? Ay naku, mama. Pinapahak means pinapahanap at malapit nang mahanap ni Tita Rhea. Kahit sana ay hindi ikaw yun. Dahil baka magulat ang lahat ng taga rito sa atin sa tinatago mong pag-uugali. Sad ng kanyang anak at agad naman nang umalis na sa kanyang harapan habang si Carmen naman ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Kaya't dali-dali niyang binura ang lahat. Subalit ay huli na dahil sa natrace na siya ng hacker na binayaran nitong si Rhea. Gulat na gulat naman si Rhea sa kanyang nalaman mula sa kanyang hinire na hacker. Sigurado ka ba na si Carmen talaga ang gumawa? Yes po, ma'am. Dahil siya po ang nahanap ng source ng location namin. Ano? Samahan mo ako bukas at pupuntahan natin siya. Galit na saad na Rhea. Kinabukasan ay nagising si Carmen sa sigaw mula sa labas. Carmen! Carmen, lumabas ka dyan! Sigaw na Rhea na galit na galit. Kaya't agad naman ang bumangon si Carmen at ito ay lumabas. Anong kaguluhan ito? Mahinahong tanong niya kay Rhea. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Carmen. Alam ko na ikaw ang nagpakalat ng video ko sa internet. Galit na sigaw na Rhea. Diyos ko, patawarin ka sana ng Panginoon, Rhea, at nagbibintang ka na lamang ng kung sino-sino. At Diyos ko, ako pa talaga? Wawa, huwag ka nang magtinay pa. Huling-huli ka na. Sigaw na Rhea. Siyang naging dahilan upang mas dumami pa ang tao na nakikichismis sa kanilang away. Tumigil ka nga, Rhea. Para kang baliw dyan. Wawa, huwag ka nang magpiling maka-Diyos yan dahil sayang lang naman ang pagsisimba mo. Kung ganyan lang rin naman ang ginagawa mo, inggit na inggit ka ba sa akin? Kaya ginawa mo sa akin yon?
Sige na, sabihin mo na sa kanya na siya ang nag-upload ng video ko para naman magising na yun sa katotohanan. Ma'am, pasensya na ho kayo ha. Location niyo po kasi ang tinuturo ng informant namin. At malinaw po na ikaw po ang nagmamay-ari ng account ng pinanggalingan ng mga video na yon. Paliwanag ng lalaki sa kanya. Grabe ka, Aling Carmen. Ikaw naman pala ang gumawa. Napagbintangan pa tuloy kami ni Dory nang dahil sa'yo at napabarangay pa. Dagdag pa ni Josie at ikinuwento rin ang lahat. Kahit wala nang iba pang nagawa si Carmen kung hindi ang umamin. Di ako na. At bakit ka naman nahiya, Rhea? Dyan ka naman nabubuhay. At hindi lang isang lalaki ang nakakita at nakagalaw na sa'yo. Grabe ka talaga, no? Pasanta-santa ka pa. Yun pala ay demonyo ka pala. Itinuring pa naman kitang kaibigan. Okay lang naman sa akin. Kasi kilala naman na ako dito, hindi ba? Ang mas nakakahiya ay nalaman na rin ng mga kapitbahay na yung ugali mo ay mas masahol pa sa hayop. Sayang ang pagsisimba mo tuwing linggo. Wika na Rhea at agad na iniwan si Carmen. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa. Kahit nang dahil doon ay siya ang naging usap-usapan sa kanilang bayan. Tuwing dadaan siya ay marami siyang naririnig ng mga bulong-bulungan. Hipokrita! Demonyo pala! Diyos ko, akala ko pa naman mapagkakatiwalaan. Traidor! Hindi pa nahiya at hindi pa umalis sa bayan na to. Kung ako niyan, hindi na ako lalabas pa ng bahay. Kahit nang dahil doon ay nakapagdesisyon si Aling Carmen na lisanay na lamang ang kanilang bayan upang magbagong buhay na dahil sa sirang-sira na talaga ang imahe niya sa kanilang lugar. Hindi nagtagal ay nag-prosper ang kaso na ikinaso sa kanya ni Rhea at ito ay ang cyber libel. Malaki kasi ang ebidensya at wala talaga siyang kawala at isa pa ay inamin niya naman talaga ang kanyang pagkakamali. Kung kahit di kalaunan ay siya'y nakulong at doon ay pagdudusahan niya ng ilang taon ang kamaliang ginawa niya sa kanyang buhay. Kung sinasabi natin na tayo ay makadiyos pero hindi naman natin isinasabuhay ang kanyang mga salita, ay baliwala lamang ang lahat ng iyon. Pumapatak na tayo ay isang self-proclaimed righteous. Mas mabuti pa yung mga taong makasalanan na inaamin at nagsisisi sa kanyang pagkakamali kaysa sa mga taong nagsasabing sila ay banal pero kung makapanghusga at makapanglait ng tao ay wagas. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa kwento natin sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa susunod na kwento kabarangay. Thank you so much and peace out.